Good evening po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin ng good evening. At sabihin niyo po sa katabi niyo ngayon, you look great tonight. Wow! Alam niyo po yung mga nasa online natin ngayon, kung kayo po ay nandito sa atin sa loob ng Our Lady of the Assumption Parish, talagang the church really looks great tonight. Amen? Palakpakan natin ang ating mga nagagandahang mga dalagita at nagagwapuhang mga eskorte nila. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na linggo na sa Pasko ng muling pagkabuhay, 6th week of Easter. Patapos na po ang Easter. Patapos na ang Pasko ng muling pagkabuhay. Isang linggo na lang yata, next Sunday, ay pagdiriwang na rin natin ang Ascension Sunday. Pero bago bumalik si Kristo sa langit, bago matapos ang Easter season, meron siyang 3 mahalagang paalala. Alam nyo, kapag matatapos na, kapag magwawakas na, kapag mawawala na, hindi nawawala yung mga huling bilin. Mga matinding paalala. Kaya 'di ba, mga bata, maraming bata dito. Kapag malapit na kayong gumraduate, anong sinasabi ng magulang ninyo? Anak ha, last year mo na to, ayusin mo na. Baka naman kung kailang last year mo na, pumalpak ka pa. Kapag malapit na ang graduation, anong sinasabi? Naku, naalala ko ho. Nung ako po ay, kailangang bilisan ko lang ito kasi ninenervyos ako sa mga makeup ng mga batang ito. Baka ito'y malusaw na pag tinagalan ko eh. Siguro sabi niyo, Father, nangangati na po yung gilid ng bewang ko. Father, yung akin pong makeup ay unti-unti nang nalulusaw. Bilisan mo na. No, ako po nung ako'y elementary, mga bata makinig kayo. Nung ako'y elementary, isa lang ang pangarap ko noon. Makasama ko ng top 10. Sa mga batang nandito, o kahit yung mga matatanda, sino sa inyo ang nakaranas makasama sa top 10? Taas ang kamay. Wow. Wow. Si Attorney Jake. Top 10. So, ang pangarap ko lang nung elementary, sana makasama ko sa top 10. Ako ay public school graduate. Kasi sa school namin, pag nakasama ka sa top 10, kasama ka magmamarcha. Ngayon, eto na. In-announce na ng advisor namin, March na, gagraduate na. Sabi ng aking teacher, naku Hans, sayang, top 11 ka. Diyos ko naman, ma'am. Sabi ko, isa na lang, baka naman pwedeng gawa ng paraan yan. Sabi ko, ma'am, gusto mo tie na lang kami nung 10. Hindi pwede. Ang layo ng grade ninyo, anong tie? Sabi ko, ma'am, baka naman pwede naman gawa ng paraan. Wala na. Di ba yung mga teacher natin, mabuhay ang mga teacher natin. Palakpakan nga natin ang mga teachers natin, no? Mabuhay silang mga nagturo sa atin, naniwala sa atin, at nagtry para sa atin. Sabi ng teacher ko, naku Hans, wala na. Tinry ko na lahat. Hinila ko na lahat. Pati yata kilay ko, hinila ko na, pumasa ka lang. Ang layo talaga. Alam nyo, sabi ng teacher ko, hindi ko makakalimutan ito. Tandaan nyo ito mga bata. Sabi ng teacher ko, ang problema sa iyo, Hans, late bloomer ka. Sabi ko, ma'am, ano po yung late bloomer? Huli na nung ginalingan mo. 4th grading na eh. Malayo na. Dapat sa simula pa lang, ginagalingan mo na. Sa simula pa lang, inaayos mo na. Tandaan nyo yan mga bata. Habang bata pa lang kayo, itama nyo na. Habang bata pa lang kayo, galingan nyo na. Habang bata pa lang kayo, dun kayo sa tama, sa mabuti at maganda. Habang bata pa lang kayo. Habang nagsisimula pa lang kayo. Para hindi dumating yung araw na sasabihin ninyo, sayang, huli na. Kaya nga, huwag niyong babaliwalain ang mga binibilin sa inyo. Galingan nyo ngayon pa lang. Anong sabi ni Kristo sa kanyang mga alagad? Aalis na ako. Itong 3 ito ang tatandaan ninyo. Makinig po kayo. Una, sabi ng ating Panginoon, ang kanyang unang bilin sa mga alagad,
maging matapat kayo sa aking salita. Maging matapat kayo sa aking mga utos. Kaya nga, bago tayo magkaroon ng prosesyon, magmisa muna tayo. Mga kapatid, mga bata, lalo na, huwag niyong kakalimutan, hindi ito parada. Hindi ito sagala lang. Debosyon ito. Hindi ito beauty contest. Of course, natutuwa kami. Pag tinitignan ko kayo dito, sabi ko, pambihira, masyado nilang ginalingan. Wala namang cash prize ito. Abunado pa kayo. May pa-Jollibee lang kami mamaya. Pero walang cash ito. Pero ang gaganda ninyo. At huwag niyong panghihinayangan yan. Yung mga nag-ayos sa inyo, yung magulang ninyo, yung mga kapitan ninyo, yung mga officers ninyo, pati kayo damay dito. Ginalingan nyo rin naman no? At yan ay huwag niyong panghihinayangan. Sapagkat ito ay debosyon, hindi ito contest. Hindi ito pagandahan. Sapagkat lahat tayo dito ay tinawag upang mag-alay. Kayong mga nag-makeup sa kanila, nagdamit sa kanila, sana ginawa nyo yan, hindi para lang maging mas magaling at maganda siya kaysa sa iba. Dapat habang nagme-makeup ka, habang dinadamitan mo, nagdadasal ka. At sinasabi mo, Lord, Mama Mary, para sa iyo ito. Kaya mga bata, lagi niyong tatandaan, give your best for the Lord. Do your best for the Lord. Hindi para kung kanino, but only for the Lord. Mag-aaral kayo mabuti, makipaglaro kayo ng tapat, maglingkod kayo at tumulong sa iba, at gandahan nyo ang sarili ninyo para kay Lord. Pangalawang bilin ni Kristo sa kanyang mga alagad, manalig kayo sa Espiritu Santo. Bababa ang Espiritu Santo. Aalis ako, babalik na ako sa aking Ama. Pero hindi kayo magiging ulila. Dahil bababa ang Espiritu Santo para samahan kayo, tulungan kayo. Alam nyo, sa mga bata, sa mga sumama, sa mga magpuprosesyon at isasagala, kung pwede ko lang kayo tanungin isa-isa, isa lang ang gusto kong itanong sa inyo, gusto nyo ba yung ginagawa nyo? Sa mga isinasagala, gusto mo ba yung idinamit sa'yo? Well, Father, no choice. Well, Father, nanay ko kasi pinilit ako. Lola ko kasi pinilit ako. Tinakot ako Saka binola ako. Bukas daw mag-SM kami pag sumama ako. So sana mga bata, minsan kakabahan kayo, matatakot kayo. Huwag kayong matakot. Lalo na kapag mabuti, tama at maganda ang ginagawa ninyo. Lalo na kung para sa Diyos ang ginagawa ninyo. Ibibigay ng Diyos ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang ikatlong persona sa isang Diyos. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang ikatlong persona. Kaya kapag kayo kinakabahan, kapag kayo nahihiya, kapag kayo natatakot, pray to the Holy Spirit. At ano yung pangatlong bilin ni Kristo? Manatili kayo sa aking kapayapaan. Ano yung kapayapaan? Ang akala natin, pinag-aralan natin sa school, pag sinabing payapa, walang gera, walang away, walang hirap, walang pag-uusig. Huwag niyong kakalimutan, ang mga sumunod kay Kristo, nakaranas din ng gera. Inaway, inusig, pero naging payapa sila. Bakit? Sapagkat ang kapayapaang nasa puso nila ay ang kapayapaang hindi binibigay ng mundo, kundi ibinibigay ni Kristo. What is peace?
Peace is not the absence of noise, but the presence of God's voice. Kaya mga bata, mamaya, pag naglakad kayo, kahit masakit sa paa yung sapatos nyo, kahit ang bigat-bigat ng suot ninyo, kahit nakakasilaw yung ilaw ng arko ninyo, sabi nga nila, tiis ganda, beauty under pressure. Pero hindi lang beauty. Minsan, faith under pressure. Susubukin ng ibang tao ang kabutihan mo. Pero kapag tayo ay nabubuhay sa salita ni Kristo, puspos ng Espiritu Santo, hindi imposibleng maging payapa tayo. Faith, goodness, love, under pressure. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, kasama ni Maria, nag-aalay tayo ng anumang mabuti, anumang maganda, anumang magaling sa atin para sa Diyos. Isa lang ang dasal ni Maria. Pinili mo ako, narito ang pinipili mo, handang makinig at sumunod sa iyo. Amen.